Hello mga kalingap, this is Kuya Jens and welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap, isa na naman pong umaga at araw po na tayo po muli ay magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. At ang ating aaralin po sa araw na ito ay nasa Mateo 12 verse 35 to 37. Napakaganda po nito. Sana po matapos po natin panoorin itong buong video na ito dahil magagamit po natin itong aral at paalala ng ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at may babahagi rin po natin sa ating mga mahal sa buhay, kapamilya at mga kaibigan po. At talaga napapanahon din po ito mga kalingap dahil social media sa paligid po natin napakarami po nagsisipaglabasan po na hindi magagandang bagay. May mga issues, may mga fake news, at kung ano-ano pa nangyayari sa paligid, sa mga balita, kung ano-ano pa na hindi pagkakaunawaan, kung ano-ano pa ipapapalitan ng mga masakit na salita. So napakaganda po ng salita ng ating Panginoon. Ulitin po natin mga kalingap, ang Panginoong Jesus po ang tinataas po natin sa pagbabahagi ng kanyang salita. So tara, basahin na po natin mga kalingap. Ito na po, nasa Mateo 12 verse 35 to 37. Ito po mga kalingap, naka-highlight na red. Ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita dito sa ating babasahin sa umagang ito. Sa verse 35 ng Mateo 12 nakalagay po, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Pero ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Ang Panginoong Jesus po ang nagpuri sa pagkabasa ng kanyang salita. So ayan po mga kalingap, maliwanag po na pinapaalalahanan po tayo at binabalaan po tayo ng ating Panginoong Jesus na ingatan po natin yung bawat salitang lalabas sa ating bibig, yung mga salitang ating bibigkasin, sasabihin, lalong-lalo na po mga kalingap, yung sa kapwa, yung mga binabanggit po natin, mga masakit na salita, mga paninira, mga walang katotohanang bagay na sinasabi po natin o masakit na salita sinasabi natin sa ating kapwa. Dapat daw po ay ingatan po natin na maiwasan po ito. Iwasan po natin yung pagbibigkas dahil nagpapakita po ng nilalaman ng ating puso kung paano po tayo nagsasalita. Kunwari masakit na salita ang palaging lumalabas sa bibig po natin, ibig sabihin maraming lamang hindi maganda ang puso mo. Pero kung puro kabutihan po, puro gratitude, pasalamat, pagpupuri yung ating sasabihin, ibig sabihin ang puso po natin ay punong-puno din ng gratitude at pagpupuri at ng magagandang bagay. Dahil nga po mga kalingap, sabi dito, araw ng paghuhukom, ibabase po yung mga salitang sinasabi rin po natin. Babasehan din po, isa sa mga magiging factor ng paghuhukom o yung judgment day, yung mga salitang lumalabas sa bibig po natin. Kaya sa mga nakakapanood po nito, magsilbing aral po ito, paalala sa atin lahat na dapat iwasan din po natin na magbitaw ng hindi magandang salita. Magsalita ng mga walang kwentang bagay, magsalita ng mga nakakasakit, iwasan po natin. Kasi hindi po maganda ang kahantungan ng mga taong nagsasalita ng hindi maganda, lalong-lalo na sa kanilang kapwa. At syempre, sana po mga kalingap ay maitama natin ito as long as possible. Aminado naman po tayo mga kalingap na ang lahat po ay nagkakamali, ang lahat naman po ay nadadala ng emosyon, ang lahat ay parang bigla na lang minsan lumalabas bibig natin ang hindi natin sinasadya. Pero ang napakahalagang bagay mga kalingap kapag tayo ay nakagawa ng isang bagay na hindi natin sinasadya o alam natin sa sarili natin na mali, ang pinakamahalaga po ay lumapit po tayo agad sa Panginoon, humingi ng tawad at magpakumbaba at mangako na iiwasan na natin at hindi na natin uulitin pang muli yung mga pagkakamali na ating nagawa mga kalingap. So kaya mga kalingap, napakagandang paalala po ito mga kalingap, lalong-lalo na po sa mga ang dami po natin napapanood na sagutan, hindi pagkakasundo-sundo, away, bangayan, siraan, pananakit, true words, nanakit po yung iba, nakakapanakit ng mga salita, may mga nagmumura, mayroong mga nagbabanta at napakarami pang mga bagay na napapanood natin, naririnig natin na pinapaalalahanan
sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, pinapaalalahanan tayong lahat na mag-ingat po tayo, na watch our words, bantayan natin yung mga salitang lalabas sa bibig natin, at bantayan din natin yung laman ng puso natin. Kasi kung ano yung laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya kung maganda yung mga sinasabi natin, magandang salita, ay ibig sabihin mabuti ang ating puso. Kaya napakahalaga po mga kalingap na sa araw-araw po ay tayo ay nagbabasa po ng salita ng Panginoon, dahil napakagandang paalala po palagi ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa kanyang mga salita na mag-guide po sa atin sa pang-araw-araw nating ginagawa, magtuturo kung ano ang tama at mali, ano ang dapat at hindi dapat gawin, at mga bagay na dapat nating isinasabuhay dito sa mundo sa araw-araw. Kaya sabi ko nga, ang Bible, ang salita ng Panginoon, ay ang manual of life. Andyan na po mga kalingap, kung may problema man tayo, andyan ang kasagutan. Kung meron tayong hindi alam, andyan ang kasagutan. Kung kailangan natin ng wisdom at karunungan, andyan po, nasa Bible po mga kalingap, ang dapat natin gawin para magkaroon ng ating mga pinapanalangin sa ating Panginoon. Sabi nga, lumapit kayo sa akin at kayo ay pagbubuksan ko. Kailangan lang natin mga kalingap na lumapit palagi sa ating Panginoon sa oras ng ating mga pangailangan, sa araw ng ating pasasalamat, at sa mga bagay na parang wala tayong makausap, kailangan natin na mapaglalabasan ng sama ng loob, mapaglalabasan ng hinanaing, mapaglalabasan ng kwento dahil sa lungkot, sa saya, at sa lahat po ng mga pinagdadaan natin sa buhay. Kung wala kayong mapagkwentuhan, ang Panginoon palaging open. Ang Panginoon palaging nandyan, handang makinig at gabayan tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napakahalaga po na tayo ay nagbabasa palagi ng kanyang salita, nakikinig, at isinasabuhay po natin at ina-apply po natin sa ating mga sarili yung kanyang mga tinuturo at paalala sa bawat isa. So yun lamang po mga kalingap, at sana po ay nagsilbing aral po ito, paalala sa bawat isa, hindi lamang po sa akin kundi sa mga manonood, sa mga nakakapakinig, na mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa lahat ng ating kinikilos, sa ating mga sinasabi, at sa lahat po ng ating nakikita at naririnig. Gabayan po natin ng maayos ang ating mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, at syempre ang ating sarili. Bantayan din po natin maigi yung bawat ginagawa at sinasabi po natin. So yun lamang po, at maraming po salamat sa inyong panonood. Para po ay meron po tayong natutunan sa araw na ito at may bahagi po natin sa ibang mga tao. So yun lamang po, at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye. Jesus loves you po mga kalingap.